Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Ngayon, January 30, 2024. Ako si Conrad Banal, andito, Jonathan De La Cruz, nandun, Joel Laksamana, good morning. Good morning. Okay, wala tayong babatiin ngayon. Marami ba? Ay! Teka muna, mapapakinggan kami sa aming website. Mapapanood din sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ app. Live tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment, and ano ba yun? Heart pala. Heart. 0999-376-6768. Yan ang ating text line. Mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23, sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, at GMA Afford the Box Channel 25. Available din po kami sa mga devices, TV receivers. Iscan nyo lamang po ang inyong mga device at mapapanood nyo na ang Aliw 23. Yan. Wala kaming binabate. Ang binabati lang natin ng ating mga kababayan na araw-araw ay kasama natin sa ating programa. Kung nasaan na sila. Luzon, Visayas, Mindanao. Mapatrol ka man o o kung nasa labas ka ng bansa. Yan po ang ganda ng Karambola. Everybody's welcome. Okay lang, banatan nyo yung mga hosts. Hindi kayo nakakatulong sa discussion ng mga issues. Kung gano'n ang ating kustumbre. As much as possible, ang gusto sana namin sa Karambola, ang inyong comments tungkol sa issue. Hindi tungkol doon sa host. Sabi nga, it is the mark of an educated man to entertain a thought. Maski hindi siya payag doon. Yung mga walang pinag-aralan, hindi po welcome sa Karambola. Na hindi kayang makinig sa mga ideya, sa mga kuro-kuro. Hindi kayang makinig, akala niya, kailangan niya tanggapin yun. Hindi. Kapag may narinig kayong idea, thought, kuro-kuro, po-process niyo yan. Hindi po ibig sabihin nun, tanggapin niyo na yun. Yun ang dapat na nadudulot ng edukasyon sa atin. Okay? Hindi mag-isip. May napanood na vlog somewhere. Bakit hindi kayo ganyan tumalakay ng issue? Gaya ni ganito. Hindi mo kayo makinig. Kailangan po, pakikinggan nyo lamang. Kung hindi kayo payag, well and good. Express your own opinion. Yeah. That's the way to do it. Kaya nga nababanatan tayo pagdating sa educational levels natin. Kasi ang pinag-uusapan, yung basta nalang nakikita, yun na. Hindi, critical thinking. Kailangan na-analyze mo rin, nakikita mo, at hindi ka basta-basta napagpapaniwala. May tendency yung ibang mga tao kasi na gusto nila, ibang tao mag-iisip para sa kanila. May hirap yun. Kung ano yung nasagap nilang opinion, analysis, yun ang analysis ko ngayong araw. Ngayon, pag hindi napakinggan nila sa iba at hindi tumutugma doon, ano kayo dyan? Bayaran kayo at mga... Kailangan kukunin mo lahat yan. Opinion. Yes. Or, kailangan may facts pa rin. Hindi ko mo opinion lang. Tapos tsaka mo titimbangin. Importante yung facts. Kagaya ngayon, kung hindi mo naintindihan kung... ano nangyayari? Oil prices. Hindi mo naintindihan. Galit ka kagad sa gobyerno. Galit ka dahil tumataas ang gasolina. Paano yun? Yung pala, nagtataas ang nakalimutan mo, may gera pala sa Ukraine, tsaka sa Middle East. Eto, malayo sa bituka. Mga ganun ba?
Malayo sa bituka. Oo. Yung, Oo. pinigil na po ng COMELEC. Suspended daw indefinitely ang lahat ng mga ginagawa nila tungkol sa PI nila sa House. In other words, it is the COMELEC doing what it Hindi wants na to po do. tumatanggap daw ng mga pirma. Ganon. Hindi na muna tumatanggap ngayon. At suspended daw po yan. Ang dahilan ni COMELEC Commissioner George Garcia. Commissioner ba siya o chairman? Chairman. COMELEC Chairman George Garcia. Yun daw pong kanilang COMELEC Resolution number 10650, kulang. May mga kulang doon sa provisions noon tungkol dito sa PI nila sa House. So suspended muna raw at aayusin nila yung kanilang resolution. Matagal na po yung resolution na yan, mga 4 years ago. 2020 pa yan, parang Jonathan, parang Joel. Mukhang kulang daw. Halimbawa, yung pagtanggap nila ng mga signatures sa PI nila sa House. PI nyo sa, ano ba? Paano ba yun? PI nila People's sa House. Initiative. PI nyo sa House. People's Initiative na suportado ng congressman. Ayan. Hindi nila PI yun. PI nyo yan. PI ninyo yan. Hindi nila. Hindi nila PI. Ay! Good morning. Meron tayong surprise guest. Secretary Larry Gadon. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay ng Karambola sa DWIZ. Kumpletuhin mo, Joel. Larry. Larry Kidlat, Gadon. kaibigan ng lahat. Karapat dapat. Dapat. Hindi nagkakalat. Padre, ang gandang lalaki mo sa TV nung isang araw, ha? Sabi mo katabing mga important people. Nakita ko. O yung pagtanggap nila ng mga signatures sa PI nila sa House. PI nyo. Ano? Oo. Na suportado ng ilang miyembro ng House. Para maging maliwanag. Kaya PI nila sa House. PI nyo sa House. Yan daw pong pagtanggap ng signatures. Sabi ng COMELEC, hindi raw po nakalagay yan doon sa resolution. Oo nga eh. Ayun ang kulang doon. So, pwede raw silang butasan. Actually, yung sabi ko sa kanila. Ayun na nga ba eh. Yan na nga ba eh. Gaano katagal daw matatapos to? Hindi nila alam. Oo. Ayun. So, sabi naman po ng mga senador, legal challenge pa rin yung gagawin nila dahil anytime soon, pwede na maibalik ng COMELEC. Oo nga. Lahat itong mga sinasabi nito, Ayan. okay lahat yan eh. Okay. Di ba? What is important is, pag-usapan natin, kayo ba gusto ninyong amandahin ang konstitusyon? Yes or no? Yes. Amend lang ha, amend. Amend. Whatever it is. Oo. Ang sinasabi nila, lahat sila gusto eh. Ngayon, paano nyo gagawin? Yun ang pinag-uusapan. Actually, kung tutuusin, hindi naman talaga kailangan na ang People's Initiative kung mag-agree ang Congress, that is the House of the Representatives and the Senate, na i-amend yung Constitution, and then the amendment should come from them. Now, kung hindi sila conforme dyan, then yung People's Initiative, hindi naman nila pwedeng pigilan yun. Dahil karapatan naman ng tao bayan yun. Yung nga lang, ang sinasabi ko nga sa ibang mga kaibigan ko, mga congressman, ayusin nyo muna ang proseso, tanungin nyo sa COMELEC kung paano, at magpatulong kayo How to go about it. Yes. Yan. Kasi ang pinakamalaking problema dyan, pagka nakapirma na yung mga tao, tapos merong isang magko-question na, gaano ba kami kasigurado na authentic yung mga pirma na yan? Sino ang magpapatunay na yan ay mga totoong tao yan? Baka naman mga tao-tauhan lang yan. Mga robot? pirmahan lang yan. Ano yan? Kaya yun ang pinakamalaking problema. Eh. AI? Artificial Intelligence? Oo. Yun ang kinakatakot ng mga senador, di ba? Hindi, pero ano yan eh. Ano yung mga that pirmang yun? particular issue is not an issue. Why? Because ang nag-aayos sa kanila certification is the COMELEC elections officer in that particular municipality. Yes. But they have to request for the
Kaya nga, process to move, di ba? that is precisely the point. Kaya nga ito, nagpapapirma sila at saka lahat. Dadalhin naman nila yan sa COMELEC and then the COMELEC will issue the ruling na, o sige, election officers, tapusin nyo na yung certification na yan. Kayong bahala dyan sa workout na yan. Ngayon, siyempre, ang pinag-uusapan din ng iba, sige, ayaw ninyo ng People's Initiative. Paano nyo gagawin, okay? Can you constitute yourself in a constituent assembly? Yes. Actually, Yes. the ACF. How are you going to do that? Yun ang ngayon magbigay kayo ng solusyon. Yun How to pa rin. How to pa rin. O So, either kung sa CONAS, Yes. paano gagawin? Paano gagawin? Kasi po, wala tayong experience dyan. First time natin gagawin. Dahil Virgin yung pa tayo. 1987 Constitution, pinalitan yun lang dahil lang nag-appoint lang si Cory ng 50 Maraming question dyan sa individual. Constitution na yan. Oo. Kasi ang nakalagay lang dun sa Section 1 Para ng gumawa ng Article Freedom 10, Constitution. tungkol sa amending the Constitution is Congress by a vote of 3/4 of its members. ganun Walang na. nakalagay Voting doon, ha? as one. Voting as one. Ano ngayon yan? Ang sinasabi ngayon ng iba, hindi, voting separately. Paano Ayan yan? pa, wala. Di wala na. Wala na. Yan pa rin, yan. So, Yan hindi ang pa rin issue sure yan. Kasi una-una, sasabihin nila, voting separately. Ibig mo sabihin yung pinagtrabahuhan ng 300 congressman ay sasawatain lamang 24 ng 13 13 pa. na senador. senador. Kasi 24. voting separately. Hindi, 3/4 ng 3/4, di ba? Vote of 3/4. Oo, So, sa 18. 24, 18. Ang hirap. Sorry, 24, Against 200 something. Paano yun? Paano yun? Kasi nga, lito-lito yung Constitution na yan. Kasi it was meant to be for a parliamentary Parliamentary. system. Yes. Last minute, nag-switch sa presidential. By one Kaya ang vote. daming provisions doon na Na pang-parliamentary. pang-parliamentary, yes. Kaya nga yung multi-party. Kaya nga ako, ang sinasabi ko, hindi lang dapat na economic provisions yan, kundi ayusin na rin yung political provisions. Naku, delikado yan. Yan ang, diyan ka Not maka-accuse. necessarily meaning, not necessarily means ipalawig yung kanilang termino. Hindi yun eh. Hindi yun kundi yung ayusin na lang yung system yung presidential and into Yan nga ang parliamentary. Martin versus Sara. Kaya mag-a-amend dahil magpa-parliamentary. Yun na nga Dahil yun daw ang si mahirap. Martin, Why nilaban why ang do they parliament? jump to that conclusion? Yun ang- Kailangan Kaya, bakit nila dinadama yung future ng bansa dahil lang dyan sa sinasabi nila Martin versus Sara. rivalry between Martin and Sara. Alam mo, suggestion ko, Do you mean pababayaan nung manatili tayo sa ganitong sitwasyon? Dahil lang dyan sa perception na kasi naglalaban si Martin tsaka si Sara Nabaling-mali. We are not. Hindi, ganito ang point nun. Kaya nila mag-a-amend para makalamang si Martin. Hindi na naman. Yan ang point saan? yan. Nasaan? Yan ang point. Nasaan yung Baka provision lamang na gano'n? sa Wala parliament. naman yan ang problema. Meanwhile, hindi yung tiwala ng kampo ni BP Inday, hindi ganun kalakas dahil noon itong mga nakaraang buwan, wala kaming natagpa, kundi puno banat sa amin kung saan-saan. Because Suggestion of the ko na- situation. Ang pinakamagandang Trust, suggestion na lang dito, kung talagang gusto ninyo, at talagang naman sinasabi ninyo every time na gusto ninyo magkaroon ng mga amendments na Constitution, why don't you just pass a joint resolution Yes. calling for the election of Constitutional Convention delegates? Yan na. Gastos. Para matapos. Gastusan na natin. Okay lang. Once and for Once and for all. Why are we worried about gastos? Kinabukasan na. Bukasan ng bansa yan, bakit yung tama yung pipigilan? Yan na. Yun ang sinasabi Yun na. ko. Yun na yan. Para matigil Para na matigil yung na CONAS lahat. at PI nila sa House. Yan. Actually nga, sinasagot ko yung mga nagsasabi. Para hiwala yung representatives, Oo. yung Congress at the same time, Yan. gagawin Actually, nila yan yung ang the trabaho. best. Yan ang the best, Yan ang ba? the best. Joint Para sa'yo, Yun ang the best. Call for a kahit constitutional... walang pansit at adobo, Yan. the best yan. Call for a My constitutional... God!
Call for the election of constitutional Yes. convention Yun ang delegates. Tapos, pinaka- di ba? Tapos na. Okay. Oo. Ngayon, meantime, dihiwalay na yan. Nakahiwalay na po yung issue na yan. We go to the gut issues now. Yan. Yan na ngayon. Kasi po naantala tayo rito. Naantala, Dapat oo. Ang dami nating kailangang gawin. Yan ho ay ang pag-amyenda ng konstitusyon ay kinakailangan. Napakabigat na Oo. Oh, puro tayo, solusyon puro tayo ganun eh. para sa kinabukasan ng ating bansa. Gusto nyo palang palitan ng konstitusyon, di okay. Oo. Mag-call, ayaw ninyong palitan by some other means. Itong mga means na ito, there are only 3 ways. PI, Constituent Assembly, or Constitutional Con-con. Convention. Yes. Okay, mag-con-con na. Con- Kasi Con- yung CONAS, ang nag-aaway nga, Senate and House. House. O, di wala. CONCON, kung nag-decide ang CONCON na wala na tayong Senado, O, di unicameral tayo, That's it. Wala nang ano. kasi kung Hindi may na pwedeng CONAS kontrahin. pa, syempre Senado, paglalaban nila. Paglalaban Oo, pa rin nila. paglalaban. Punta sa Supreme Court. Eh bakit naman hindi nila ipaglalaban yan? Bakit? Isipin mo, magsisenador ka na 6 na taon, tapos another 6 years. 12 Magpapahinga years. ka as congressman or governor. And tapos- then another 6 years and another 6 years. Kaya pala- paulit-ulit lang. Eh, siyempre talagang puprotektahan nila yan. Kaya pala si Willie Revilla may tatakbo Tatakbo na na raw rin. Senador. Oh, sabi niya. Panahon na. Patay na tayo. Tumakbo. Alam mo, ako napansin ko lang. Matagal na rin ako nagko-cover. No? Pababa ng pababa po ang diskurso sa Senado. Oh, ang mga hearing, yung mga kapitbahay na nag-aaway. Oo. Ano ba yan? Hindi, ang mahirap ang isa dyan. Problema ng bayan. Dapat ang... Alam mo, ang isang problema. Huwag ka tatawang ganyan. Ang isang O problema ko, puti kung ang pinag-aawayan ninyo, adobo. Hindi naman. Hindi naman adobo. ang isang problema Bumaba dyan, talaga ang quality ng diskurso. public trust is eroding. Yeah, as a result. For nothing, ha? For nothing. Oo. Sinabi na po ng... Lahat haka-haka, lahat chismis, lahat public trust and confidence to the government is eroding just because of this. And yet, ang laki po ng ating hinaharap. Ang daming- Headwinds nga. Ang daming Ang ibang sasabihin suliranin, ng no? presidente. Ang tabi, si Presidente mismo doon sa kanyang bagong Pilipinas. Sinabi na niya yan. Ang assessment po ng business, it will affect our prospects sa investment. Investment. Oo. Etong nangyayari na to. Oo. Maski Maski ano yan, CONAS yan o PI nila sa house. Whatever it is. whatever it is. Kon-kon! Kon-kon na lang para matapos na. Hiwalay kayo. Ayan, kumbaga, nasa ibang mundo kayo. Do your work. Oo. Dito sa labas nila, we will, yung gut issues. Yung po. legislative For the work. gut- Maayos sana yung People's Initiative kung ang pinanggalingan ay talaga mga people's organization. Mayroon, ikaw naman. Pirma eh! May pirma eh. LGU. Pirma! Kasi yung pirma, yung Kumita na! Committed na. Hindi committed. Di mo ba narinig the principal convener, Yan. the well-credentialed business person, Noel Uñate, Ayan. tsaka si Attorney Ed Gana, Well-credentialed ba? at saka Attorney Alex Abisado. Well-credentialed. Okay yan. itong mga ito. Oo. Kaya lang, Committed. ah, Hindi committee yan, di ba? convener. Convenor. Convenor. Akala ko committee. Kaya, tama na yan, tama na yung PI versus, Konkon. Pinakaganda PI talaga, versus Konkon. CONAS. Oo. Konkon na kayo. Sabi ni Senate President Miguel Zubiri, ang ayaw na raw ni patitigil daw ni President BBM yang PI nila sa House. Patitigil daw. Yun ang sabi ni SP. President SP, Senate President Miguel Zubiri, patitigilin niya daw yung PI nila sa House. Ngayon, may hearing dapat sa Senado. Ang nagsimula nito ay si Senator Amy Marcos. Pinatatawag yung mga supposedly involved dyan sa PI nila Oo. sa House. Hindi raw darating yung mga House. Because they are too busy with their legislative tasks. Hindi, at the same time, Understandable. Baka busy tayo. at the same time, you don't do that. Oo. Patawag mo yung mga individual, sina Noel. Oo. Yung mga house, they can or they cannot go. Okay lang yun eh. Because there is parliamentary courtesy. Parliamentary. If they want to go there, okay.
Wala nang pinakamaganda kundi Konkon. Konkon, pinakamaganda na yan. Kasi, alam mo, si ang PBBM, sa umpisa pa lang, ay hindi mo na pwedeng pasubalian, hindi mo na pwedeng questioning. Kasi, referendum boto agad. ng mga tao yun. At kakayaan po, wala kayong kaduda-duda sa term extension and everything. Kasi pag-uusapan lahat yan. Ngayon, kung ano ma-desisyonan nila, Ire-referendum naman yun. Ire-referendum. wala na tayong magagawa ron. Kasi po, pag-aaralan nila yan, mga studies, titignan nila. Yung mga grupo, ididinggin nila yung inyong mga posisyon. Pro-federal, pro-binsyana, ano man pro. Mas maganda yan. Lahat ng pro, makikita nyo, the best yung konkon. The best talaga yan. Kung iiwas tayo sa gastos, Bakit na? Kinabukasan ng bansa. Ang ibig nyo sabihin hanggang ngayon, hanggang kinabukasan, hanggang sa paglawig ng Magtitipid lang panahon, tayo? hanggang dito na lang tayo. Paano na yan? Ay sinasabi Lalo na yung dito, hindi Alam mo, naman pagka ganyan, uubra. Hindi, wala naman signal. Wala namang signal. Paano yan. Lagot. Oy! Okay. Pagka ako nabuisit mas gugustuhin ko pang mag-revgob na lang pagka ganyan. De, Konkon, pinakamaganda na. O yan nga Let us Pag-ayaw ng konkon. Napakadami pong problema, okay? Traffic. Yan. Inflation, pagkain, taas ng taas. Okay. Trabaho, kulang. Okay. Edukasyon natin. Sad-sad. Ang daming problema, ang daming kailangang gawin. Okay? Syempre, meron pang sideline ito May sideline pa yan, yung Marcos versus Duterte naman ngayon. Nagsalita rin si President Marcos. Ang sabi niya, baka kaya nagsasalita ng ganon. Epekto ng fentanyl. Epekto ng fentanyl. Ano ba yung fentanyl na yan? Very- Painkiller yan Yes, Painkiller. pero napaka Bakit? Sobrang lakas. Nawawala Sobrang ka lakas. sa sarili? Ano? Pati yung isipan mo. Mas matindi yan sa Arcoxia. lahat. Sa lahat. Sabi ni Secretary Kasi Panelo, Arcoxia matibay. matagal na raw hindi umiinom ng fentanyl ang dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan po side issue yan. Side issue. Bukas makalawa, wala Wala na na yan. naman yan. Oh. Kumbaga sa... Huwag nyo nang palawigin yan. Kumbaga sa amin sa Karambola, ano lang po yan. Kumbaga nag-lunch lang kami. Oh. Tapos na. doon Babalik na. din. Ngayon, pinaliwanag din ni Sara. Yung, si Sara po, by the way, ang caretaker government. Oo, Yes. kita nyo. O, nakita nyo? Na pumunta So, sa Vietnam. hindi siya Echepuera or anything. Siya Never. caretaker. Never naman siya. Siyempre, meron pa rin magsasalita dyan. Oh, alam mo na. Ano ka na lang, salingket ka na. Oh, lang yung mga dyan, ganon. ulit Alam ka mo lang. na. Alam mo na. All of maraming those. susul siya po ang hindi na raw tenable yung pagiging cabinet member niya. Sabi yan. Sino Sino sabi sabi? nun? Si Neri. Minares? Putsa naman. Ikaw naman Akala ko naman kung sino. May gravitas ang sinasabi mo Hindi yun. Okay. Pinagtanggol po ni Sara, yung sinabi daw ng kapatid niyang si Mayo. Sandali lang. Yung anybody can say, hindi na yan tenable. Oh. Yung barbero ko, pwedeng sabihin yan mamaya pagpunta ko Sino? Yung barbero ko, si Oh. Nukluk, sasabihin niya, untenable na siguro. Baka mas maniwala ako sa Baka mas barbero. maniwala ako kay Nukluk. Any Tom, Dick, and Harry can say, hindi na Eddie, Tom, untenable. Dick, and And Harry. Neri. Called Neri. Yes. And Harry, okay. Sige, tuloy mo, sir. Sorry. Hindi raw po sila nag-uusap. Ang paliwanag ni Vice President Sara Duterte, hindi sila nag-uusap ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. So yung panawagan po ni Baste. kung tawagin to ni Baste, mag-resign ka na President. Kung hindi mo mahal. More of brotherly love daw yan to protect her. Dahil nakita niya yung mga kakamping iba ng presidente. Presidente, Kung baboy-baboyin yung siya. kanyang kapatid. Wala. Siyempre, Yan. sino bang kapatid ang will stand idly by habang ginaganon yung kapatid? Yan lang daw po. Hindi pa daw sila nag-usap. Pero yun ang kanyang Kasi po, Pakiwari niya yun. anywhere you go, pag sinabi mo mag-resign ka na, dahil may kasalanan. Clinton. Di ba? There was call for Clinton to resign. Dahil may kasalanan. Okay? Magbigay ka ng kasalanan, tapos call for a resignation. Yes, dapat ganun. Ganon din si Nixon. Ganyan. Ganyan din si Erap. Ganyan din si Marcos noon. Hindi yung mag-resign ka na.
From out of the blue. Parang ano lang yun. Pagka ganyan araw-araw na lang pala tayo magpaparesign. Oo nga eh. Sa pinaliwanag po ni Sara yan, ano yan, because Dala ng ano. dala ng kanya Dala ng damdamin. emotion. Oo. Dahil, kumbaga, ako din kung yung kapatid ko, Oo. yung ate ko, inaapi-api mo, puta na. Asan ang pang-aapi? Wala naman Hindi nga, kung nga, Yun ang tingin-tingin. sa isang kapatid, Oo. kapag yung kapatid mo, nakikita mong ginaganyan-ganyan, Oo. di ba? Baka mangitak ka rin, para katulad ni paring Marlene. Marlene, oo. Oh. Ganun ang paliwanag. Kasi ang haka-haka na pinagmulan yan ay yung dahil na tinanggalan ng confidential funds, yung Office of the Vice President at saka yung DepEd. DepEd. Pero kung tutuusin mo naman, karapatan naman at role naman ng Kongreso yun kung ano ang ilalatag na... Ang issue doon, pare Larry, hindi yun Yung magtanggal o hindi. Yung karapatan ng Kongreso, hindi tine-question yun. Ang tine-question doon, bakit singled out si Sara? Hindi marami. 8 agencies yung... Di lahat tinanggalan mo na. Dapat. Pati Office of the President. Ang mga tinanggalan ay yung mga wala namang Security. direct role on police On national security. National security. Kasi kung halimbawa ikaw, Department of DPWH ka, may pakiramdam ka, may mga NPA doon sa lugar na gagawin mo yung kalsada mo. Hihingi ka. Hindi naman ikaw yung mismong mag-exercise ng police authority, police functions para sawatain yun di i-report mo sa military, i-report mo sa police. Sila Dapat, bahala. Ganun. binagabi dito, dapat tinanggalin din daw ng pondo yung house for these purposes. Kanya lang po, ganito difference. Magkaiba yan. Nakatago yung pondo ng house for yung intelligence or whatever fund nakatago yung kay Sara nakalagay mismo sa confidential fund. Oo. Yun ang difference. No, pwede lang gawin. Why not? Di ba? Pero teka muna, pwede akong mag-ano ng tanong. Pwede ka. Approach yan. Ikaw Approach yan. karambola. Okay, yun na nga, merong nakaraan si BP at saka si Speaker at medyo nakita ko may nakaraan din yung isang katabi mo, Padre, dun sa entablado si PGMA, dating presidente. Alam ko merong sinibak pa. Kisan. Oo, sinibak pa siya mula Nag-usap sa... na sila. Oo, Pero nag-usap may body sila. language yun. Parang hindi masama ang loob ni GMA. Parang Kristo si BBM. May kabilang side niya. Nasa kanan yung isa nasa kaliwa. Ang hirap ng posisyon na yun Karambola sa DWIZ at Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ayun! Attorney Larry Kidlat. Kaibigan ng lahat. Ayan. Hindi nagkakalat. Karapat dapat. Laging tapat. Yan! Ako, meron pa pala, bago. Ako po si Conrad Banal. Makinig kayo sa Karambola araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pero meron po tayong YouTube. Pwede kayo manood din ng replay doon at saka sa Facebook. Okay. Ang presidente po, pumunta ng Vietnam kahapon. Din, ano? At yan ay, siyempre, ano bang meron sa Vietnam na kailangan natin? Well, isa doon, kapitbahay natin. Oo. At involved sila dyan sa South China Sea na usapin. Pero hindi po yun daw ang top of the agenda ng presidente. Gusto niya raw magkaroon sana ng strategic partnership. Yes. Para rin yan yung pagpunta sa Indonesia. Maganda. Meron din tayo. Meron tayong strategic partnership as far as... Ano po sa Indonesia? Yan. Coal. Yung ating power requirements. Coal. Sa Vietnam, bigas. Ang tingin ko. Yan ang importante. Bigas ho yan. Yan ang binabantayan kung magkakaroon tayo ng deal with Vietnam. Dahil po ang India,
tumigil na ng export. Kaya all-time high, all-time record ang presyo ng bigas sa buong mundo. Ang world price ng bigas, all-time record, ang taas. At saka, At hindi natin alam kung hanggang saan aabutin yung pagtaas na yan. Dahil po ang India tumigil na ng exportation. At saka sa tingin ko, si Presidente, in both instances, Indonesia at saka Vietnam, tinitignan din niya at tinatanong yung kanyang mga kausap doon, ano bang nangyayari at kayo ay Tumahimik. antindi-tindi ng pagpunta ng foreign direct investment sa inyo. Samantalang kami, nagkakaproblema kami. Ano bang sitwasyon ninyo? Yan. Palagi ko na pag-uusapan din nila yun. Siyempre. Ano experience? Ano experience ninyo? Kasi dati, tayo nangunguna eh. Talo natin lahat yung mga pagdating sa foreign direct investments. Ngayon, kawawang-kawawa tayo. Almost nasa bottom tayo out of the 10 ASEAN nations. Yung pong magkakaroon daw ng memorandum of understanding between the Coast Guards Yes. of Vietnam and the Philippines. Maritime Yan yung South cooperation. China Sea. Yes. Well, sa high level po yung mga yan. Ang dito sa atin sa baba yung bigas. Bigas. Number one. Ang situation kasi, dahil sa tumigil ang India sa pag-export ng bigas, yung mga dating bumibili sa kanila, particularly African countries, bumibili po ngayon sa world market. Therefore, taas ang world market. Bidding, nagkakaroon ng bidding war. Ang spot market. Delikado tayo dyan dahil alam naman natin, kulang na kulang ang ating production ng bigas. At alam natin, ang bigas is a political commodity. Pag nawalan ng bigas sa merkado, gulo yan. 100% yan. Mag-uumpisa dyan, Cinnamon. Sino mon? Mon Samson, Only Rice yun. Only Rice! Yun ang organisasyon ng mga Only Rice. May sinabi mo po, Presidente, yun daw pinakamalaking grupo na kumpanya, conglomerate sa Vietnam, gusto mag-produce ng baterya ng kotse. Ito ba yung Vin Group company? Yes. Vin. Ving. Sikat na kumpanya yan, ha? Electric cars, battery. Joint venture, why not? Pare, di ba? May nickel tayo. May copper tayo. Ang priority ni Secretary Decgo. Mining. Payag ka ba daw? Magandang i-ano niya yan, ha? Andiyan ba si Chalex? Hindi ba kasama? Isa mo dapat mag-ano niyan, ha? Ako, write-up na sa akin. Ni-write up mo na? Hindi, put them together. Ganon. At saka ang Vietnam will start producing natural gas. Meron sila. Out of its Yan yung sinabi ko kahapon na kasama nila yung Mitsui. Oil and gas. Okay. So, isa yan sa mga possible sources din natin, parang Indonesia, ng natural gas once Malampaya dries up. If it dries up. It will. It is drying up precisely because... It's not an unlimited source. Yeah, but... Darating po ang panahon, mawawala rin yung natural gas dyan sa Malampaya. Darating yun at the moment, as we speak, sa totoo lang po, they're trying to figure out where to explore next dyan sa vicinity ng Malampaya. Kaya nga kailangan nila mag-confirm na new wells. Kaya nga natin tinatanong si Secretary Lutilla, Sir. Tinanong, anong sabi? Sir, pwede bang alamin ninyo naman, anong magiging participation na naman dito ng PNOC? Because that was the original. That was the original program. 10% project. ba ang PNOC dyan? 10% pa rin ba o wala na? Yan. Wala na? Pwede ba yung wala na? Kaya nga gusto natin malaman sa kanya. Ano bang ginagawa dati 10% kayo, wala na. Dapat nga 100% na kayo. Actually, 100% na nga tayo dyan sa Malampaya. After a number of years, ayon sa kontrata, pupunta na yan sa gobyerno, state. Oo, lahat ng mga assets na yan, pati yung platform. Bayad na yun eh. Bayad na. Tapos na yan. Bakit namin binayaran pa natin ulit? SEC. Secretary naman. Magsalita naman kayo. At least yung Malampaya, ginamit natin, habang ginagamit natin, pinuhunanan muna nila. Sila nagpatayo, sila gumastos. Habang ginagamit natin yung gas, binabayaran natin sila at kumita na sila. At least yung ganon. So, yung tubig, advance pa. Minodernize nila yung sistema. Advance pa muna. Hindi ba makuha ang konsepto ng privatization? Alam mo,
Alam mo, itong mga ito, hindi nyo makuha. yung mga concession, alam mo ang problema natin dyan sa concession, nawalan tayo ng poder para i-audit. Walang Ay, poder? may regulatory. Ano ibig sabihin? May nung nawalan ng regulatory poder? office to audit. do that. Yung audit naman, kasi ito, state assets itong mga ito eh. Hindi Teka, naman nila, paano mo nasabing state assets yan? Yung dam, Angat Dam, state asset ba yan? Opo. Okay. Ipinuhunan yan ng Philippine Yung government. Balara, filtration, state asset ba yan? Opo. Yes. Yung mga dating nakalatag na mga tubo, Mga pipes. state Oo. asset ba yan? Opo. Oh. Oh. Eh, ba't natin binabayaran? Hindi, pero nung nadatnan nila, they were in a sorry state. Ayo. Yan. yun lang. Yan! Isa- They, yan ang usapan. Sinasabi they lang. spent Sinasabi. billions of pesos of capex to modernize the system. Diyan ka nagkakatalo eh. Yun ang press release nila. Press release yan. Kasi, ang sinasabi ng Ay, di binayaran eh. nagkabanat, yan in those two instances, yung dalawa na yan, Balampaya at saka yung water, Oo. parehong kinall out ng COA. Oo. Pareho. They have Ibig sabihin call out. mali. May mali. May mali. At May saka- mali nangyayari, nalulugi. Nalulugi. Ang bayan. Pagdating sa mga ganyan. At saka sinasabi. At hindi pinansin. At hindi pinansin. Ngayon, ang problema nga dyan, hindi naman pwedeng sabihin mo na sangkot dyan. Hindi naman pwede. Hindi naman LRT1 yan eh. naman Huwag mo na LRT. sabihin niya sangko. Hindi naman LRT. Hindi naman LRT1 yan. Kumita na nga yung LRT1. Oo. Pare, 2024 na, tumatakbo na ba yung ano? Si Ping! Ay, Nasaan sabi na ni Ping, Alfonso? Ay, mga pangako eh. 2024 doon na. daw sa tatayo natin 2024 yung doon sa may sukat Paranaque yung istasyon. Eh, Pero yung nung Cavite linggo na matatagalan yung Cavite dahil sa galing right ako of way. doon nung linggo, pare. Doon galing ka na naman. Oo. Matatraffic ka ron, pare. Kasi Posible puro matapos. pilar. Doon sa nakikita- Maikli lang yun, pero napakatagal. Hindi, tama si Conrad eh. Ba yun? Oo. Tama si paring Ay, Conrad matagal eh. ba yun? May higit 10 taon lang. So, Ayaw naman nga. to, Para- 10 taon pa lang eh. Tama si paring... Dapat 2015, tapos na yung buong Alam mo yan. nangyari niyan? Pag hindi daw natapos mas ang papasagasa. Papasagasa. Mas naniwala ang mga editor ng Philippine Star at nagtayo na ng opisina ron. Yung mga sa business world, sige, mauna kayo. Pag nakatayo na, tsaka kami lilipat, sabi nung Nawala pa business yung world. trend. Nandun na yung star. Tama si paring Conrad Ando na eh. sila Maricho, ando na. Kung Oo, pupunta ka nag-opisina ngayon na. sa Sukat na yan. Ah, saan? Pare, mag-iisip ka kung matatapos ngayong taon na Ako ito. po, kinakabahan ako, sabi ko, mukhang Ay, Mukhang sa to si- itsura nun, mukhang hindi. mukhang mag-blow out si Parin Joey. Oh, Hindi ako, si Ping Alfonso. Ping Alfonso. Ang ano. Ang tagal, Ay, sorry. dapat Nakita ko po nung Christmas party. 2015, tapos yan. Oo Kasi nga. binigay sa kanila yan, 2 taon lang daw yan eh. Oo. Ano pa yan eh, nagkalokohan pa dyan eh. Kasi nga yung sinasabi ni Paring Jonah, na sangkos. Angkos. Oo. Kasi ibinigay yung buong LRT1 na tumatakbo, kumikita. Oo. Mahigit 20 million a day. Ang kita niyan. Ang kita niyan, ibinigay sa kanila yan. Sa inyo na yan. Oo. Basta itayo nyo lang, Yung extension. yung extension. hanggang Eh, Cavite. na napakaikli. Na hindi naman ginawa, pero yung kita, nasa kanila. Nasa kanila na. Oo. So, tinanong, bakit ibinigay ang isang asset ng gobyerno ng pagganyan-ganyan lang? Kasi daw sunk cost. Oo, tayo. sangkos daw yan. Yan ang problema. Yan ang Akala mahirap. nila, maloloko nila tayo pag Oo. nagsalita Yun ang sila mahirap ng sa mga dilawan eh. Technical term, sunk cost. Yung hirap sa mga dilawan na Sunk cost. gobyerno Ang sunk dati. cost po, yung walang Pinagloloko nila yung mga tao eh. Ibig sabihin ng sunk cost, nililiwanag ko ulit, wala na kapag-apagasang mabawi. Oo. Oo. Wala na yan. Yan ba walang kapag-apagasang mabawi? kumikita. Kumikita tumatakbo. Ina-address na nila yan. Meron na silang Senior Vice President for Sustainability. kahit pa ba Nakilala ko nung isang araw. Oh. Alam nila lahat kahit tayo pa ba maliit yung kita, kumikita pa rin para sabihin mo Hindi maging sunk sangkos cost yun. yun. Diyan ako kinakabahan pagdating dito sa mga concession. Diyan papasok na naman Ayan, tayo yung dyan sa NAIA. Naiya. Naku, Oo. Sa privatization ng airport. Ba't ka naman kakabahan dyan, parang Jonah? Nakakakaba Modernization yan. hindi yan Hindi naman concession. yan privatization. Oh, hindi concession yan. Modernization Modernization. yan. Binago lang yung pangalan. Lalo akong kinakabahan pag ganun. Lalo na in terms of preference, parang ayaw nilang ipakita. Pero muna, nasa no? technical Ayaw study na ipakita. sila ngayon ha.
Nasa technical study na sila. And Sino by, nagtitikta ng technical study? yung DOTR. Ang balita ko, meron po nangingialam. Oo. Tapos Tungkol dyan. May pumapasok at sinasabi, ganito yan eh, ganito yan. Na ginagamit yung study na. Pero malapit na, Ha? Malapit na. February 5 ang desisyon nila ilalabas. Evaluation. Evaluation yun. Ang evaluation. Huwag niyong gamitin yung Pagkatapos na evaluation, yung na contract, Yes. doon Discussion. magkakabakbakan. Bakbakan nila. Alam mo ba, yan tubig po. Yan Pero dapat talagang suriin ng mabuti yan dahil 177 billion Over 50 ang budget yan lang. sa modernization. Ha? Oo. Oo. Hindi ko 15 years sa 12 billion. Oo. Magkano yun? Sa 15 billion. 15 billion. Sa 12 years. Oo. Sa Yun 15 years 15 ba? years. 15 years. Yung 10 years, 150 billion na yun. Oo. Oo. Plus 75 billion, 225 25. billion ang pinag-uusapan dyan. Kasi as of now, 6 billion ang income ng Hindi. Via Complex. Hindi, 10. may 12, 15 na. Umabot na tayo ng ganun. Ang estimate na recent estimate, DOTR estimate to. Panahon ni Pinoy, 12. Yun yung figure na ginagamit every time na magkakaroon ng study sa airport. 12 billion. Yan. 15 billion. Ngayon, Pero hindi naman na-achieve yun. hindi nga, okay lang sa akin yung mga financials and everything. Oo. Let's put that aside. Ang pag-usapan na, ang gusto ko parang malaman, anong pakinabang ng mga mananakay dito Sa modernization. sa modernization? Lalamig. Siyempre. Lalamig sa airport. Sa loob ng airport. Ako, ang Pero ganun pa din. 10 oras ka pa rin maghihintay. Wala na mga plug ng 220 at 110 para hindi magkakamali. Ano po pakinabang natin dyan? nakakainis yung mga upuan dyan sa airport. Gas, ano? Ang tigas. Hindi. Bakal. Hindi, yung bakal, bukod na sa malamig sa puwet, habang nakaupo ka, unti-unti. Buti nga may nauupuan ka pa eh. Karamihan dyan, wala na maupuan eh. Hindi. Sa ano na lang. Lalagyan mabuti na lamang at kuminsan napupunta tayo dun sa lounge Hindi, lahat. pagkain pa, ganyan. Magiging ano yan, magiging maayos lahat yan. Oo. Hindi, wala na yung mga malalamig na mga bakal-bakal. Oo. Foam, mga workout din dyan. At saka meron ng ano dyan, later. Maayos na rin yun. So dadagdagan nila ng runway, Kasi, saka, ang sinasabi trend. nila, ganito, wala na yung Philippine Village, kukunin na yun. okay. Pagkatapos yun na yung Pilipino, yung original na yung Pilipino, kukunin din Kukunin yun. na rin. Pagkatapos yung kabila, yung nandoon Real estate. kukunin din yun. Real estate pala eh. Parang real. Hindi, magiging part ng airport. Magiging part ng airport. Oo nga, nung terminal. Yung terminal na yon, magpapaupa ka ng hindi mga runway, food terminal. outlets. Magpapaupa ka ng duty free. Kumbaga, tenant ka. Di real estate, ano Real kinalaman estate noon sa Sa aviation? aviation. Oo. Ayusin daw nila yon. Talaga? Oo. Ayusin yung alin? Sa tingin nila, gagaling yung yung kasi perpendicular ngayon yan yung runways. Actually dalawang runway diyan. Yung isa perpendicular lang nga. Yun ang problema doon. 'Di ba? Ganun yan eh. Hindi pwede sabay gamitin. Hindi pwedeng sabay gamitin. Balagbag po, ibig sabihin ni Pare Jonat, hindi sila parallel. Oo. Balagbag sila. Tsaka maiksi yung isa. Ayusin daw nila. Parang maiksi isang kamay. Ganun. Maiksi isang Maiksi isang kamay. Yung isa ay kasi yon intended for domestic flights na mas maliit. Private aeroplano. planes. At saka Private private planes. Tapos meron doon yung fish run, yung mga nandoon sa kabila na pinaglalagay. Lahat daw ng mga warehouses, wawalisin nila lahat yun. Pati yung mga Nanliligaw daw ulit ang Manila Water Company Inc. Diyan sa Pangasinan. Di ba, ni-report natin na ayaw na raw nila kasi gusto nila makuha yung concession sa buong Pangasinan ng Manila Water. Umayaw na sila. Dinrap na nila ng Manila Water. Yung kanilang intent. Meron na silang agreement. Dinrap na noon nila kasi hirap daw kausap nitong bagong governor.
Oo. Napamangkin ni Jimmy. Nasa dugo ba yan kaya? Yung mahirap kausap. Wala naman siguro, no? Wala naman siguro. Ngayon, tinrap nila. Ngayon, nanliligaw uli. Binalikan uli. Yan. Eh, laki kita dito, pare. Ba't mo inadrop? Ang Pangasinan noon, napakaliit. Baka yung project manager, bumalik sa Alara, pinagalitan, pinalitan. Sige, bumalik ka ron! Sayang yan. Ano yan? Drop ka dyan. Hina mo. Drop ka. Okay. Termination kasi nag-file na ito ng termination ng agreement with Pangasinan. Noong December 31. Eh ngayon, nanliligaw ulit sila sa provincial government. Ganito pala naging istorya dyan. Ano storya? Ang sabi ng provincial government, papayag kami dyan, kausapin niyo yung mga bayan-bayan. Oo. Kasi may mga local water districts. Yan yun eh. Okay? Ang ginawa nito, senior cut sa provincial government lang. Nagkaroon ng agreement. Nag-aklas ngayon nito mga bayan-bayan. Oo. Ayaw nila. Dahil meron silang mga existing. Oo. May local water Saka wala district. silang tiwala sa Manila Water. At hindi ko sila sinisisi. Bakit kaya? Hindi ko sila naman dahil sa mga balitan lumabas. Okay. Ngayon, sinabihan ng provincial government, pag hindi nyo naayos yan, naayaw kami. Sabi ng provincial government, di umayaw kayo. Sinanakot nyo. Di ngayon, umayaw sila. Nag-notice pa sa Philippine Stock Exchange. Oo. Kasi disclosure yan eh. Oo. Pag listed Publicly ka listed, pag publicly listed. Kaya lang nalaman na may problema yung kontrata. Oo. Hindi. Oo. Ngayon bumabalik na sila. Ang ano na ngayon, mas madali na ngayon ang bumalik diyan. Paano? Maski na gusto nyo, Gov, na locally, okay sa amin yan. Okay. Madaling-madali sa amin yan. Unang-una, ang dapat yung tanong ng Gov ay hindi yung consultations. Kasi yung consultations, pinakamadali yun. Ang tanongin ninyo, saan manggagaling ang tubig nyo? Kasi hindi po pwede magkaroon kayo dyan na napakalawak na distribution activity na wala kayong bulk water source. Wala ba sila? San Roque? Kaya nga, alamin ninyo yung Gov. Kasi yung consultations, going into the 2025 elections, napakadali niya. Ay, pinakamadali. Consultations, local, Teka, magkano ba? Magkano? Ako? Paano ba ginagawa yung consultation? Pinalitan na nga yung bata ni Joel dyan sa Balara. Pinalitan na. Ikaw, marunong ka dapat makipag-consultation. Sa local. Ano ibig sabihin? Bago na ba meaning ang Hindi consultation? kasi pag provincial shortcut mas madali. Mali Mas nga. bilis na. Huwag mong gagalitin. Sa totoo lang, ang mga bakit local hindi leader. ginawa yun? Huwag ninyong gagawin yun. Walang shortcut dyan eh. You have to do grassroots You have to do it consultation. grassroots level. At saka yung consultations, madali yan. Lalo na papunta sa election, pinakamadali yun. Consultations, going into the elections, Talaga rin dapat nilang tingnan ng husto yan, yung mga local. Kasi baka mamaya, yung existing water facilities Wala nila na yung- at saka yung water source, dadagdag lang ng administrative fee. Magmamahal. Magmamahal lang yun. huwag ninyong gagayahin yung... Digital na yung collection. Tsaka Huwag yung, ninyong yung metro state of the art. Huwag ninyong gagayahin yung ibang tumutake over ng mga local water districts. Oo. Na wala naman bulk water source. Hindi naman nag-i-improve yung kanilang distribution. Ang nag-i-improve lang yung pabilisan ng billing. Pagsingil. Pagsingil. In fairness, computerized na eh. Naka-digital na eh. Theoretically, ang gagawin nila, babawasan nila yung non-revenue water para yung naipok na salbang tubig, maibebenta, maibabalik. Ipaliwanag ninyo yan. Pero ang problema nung magpapalit ka ng mga tubo, you'll spend pa rin. Bakit papalitan ng tubo? Hindi pa naman, 20 years pa lang naman yan. 30 years. Hindi, kasi some of those pipes medyo baka substandard, gano'n. Yun ang iniisip nila. Ikaw talaga galing ka ng Balara. Galing ka ng Balara. Kaya namin ayaw i-take over yung mga subdivision nun eh. Substandard ang pipes nyo. Yung kaproblema nila mga town na merong local water utility, bumili na lang kayo sa amin ng bulk water. Kaya nga. Yeah. Hindi na kami distributor dyan. Bulk water. Magkaintindihan na lang tayo. Ito yung mga workout. Ito yung mga bulk water. Pero sa kukunin ng Manila Water, ang kanilang tubig. Ang dapat na tanong nga dyan ay saan nyo kukunin yung inyong tubig? Benta nyo yung tubig.
Hindi Saan yan? problema yung gagamit yan eh. Yeah. Oo. Saan ang Saan nyo filtration kukunin? ninyo? Saan ang paano ninyo workoutin yan? Meron ho kaming solusyon. Yung iba kasi dyan, na-take over na nung isang maling model. Right. Yung kay MVP. kay Villar. Kay Villar. Villar. Ang proposal daw po, kukuha ng tubig sa Agno River. Naku, layo nun ah. So, dadaan ito sa Benguet, Tarlac, Pangasinan. Tapos magkakaroon ng bagong filtration technology. plant. Maganda ang plano. Oh. 6 na districts ito. Pare-pareho mga populous districts to. At saka maunlad po yan. Malalayo Maraming pati. business dyan. Ngayon, ang suggestion lang, kung mayroon kayong posibilidad na by district, makakakuha kayo ng bulk water source para hindi masyadong mahal. Para hindi masyadong mahal. Malaki yung investment nung galing sa Agno. Oo, Dadaanin mo pa ng Benguet, Layo nun. daan kayo ng Tarlac, Hindi kasi, bago ang bilangan kasi dyan, million liters per day. Yun siguro pinakamalakas na makukunan. Agno. Hindi, marami sila. Assuming kinausap na nila. No? Anong konsultasyon nga? Grassroots. Nag-tap na kayo ng tubig doon, hindi wala pa palang permit. Oh, mahirap. Meron ng usapan siguro yan. Oh. Meron na ba? Okay. Nagagalit daw po ang DNR. Dahil yung mga microplastic sa dagat. Kahit maghapong magdamag kayo Magalit. Oh. walang mangyayari sa atin kung wala kayong gagawin. Yung galit, okay lang yun. Huwag niyo intindihin yung galit nyo. Intindihin nyo yung galit ng bayan. Paano nyo gagawin yan? Anong tatrabahuin, di ba? Natawa ako doon sa Louvre. Sa Louvre. Sa yung museum sa Paris. Nakita ko yung May video mga dun activist. Sinabuyan po ng sabaw yung painting ni Leonardo da Vinci na Mona Lisa. Mona Lisa. May t-shirt ako niyan si Mona Lisa. Ngayon, buti na lang enclosed sa salamin. Yang painting na yan. It's the most, admired painting in the whole world. Yan. Ang kanilang pinaglalaban po sustainable food system. Yeah. Kaya Nagsaboy. hindi importante art. Ang importante, food. Kaya sinabuyan yung Mona Lisa. Sa buong Europe po, by the way, nagkakaroon ng bagong movement ngayon. Galing sa farm sector. Yes. Nahihirapan farmers ang kanilang farming system. There's demonstration in France. All over Europe, yung farming po nila. Yung sector na yan. Yung sector na yan. Kaya natatakot sila sa food security. Europe na yon pare. Yung France mismo, Wala tayong ganyan dito. Hindi tayo natatakot. nagkaroon na strike nga yan sa Europe. Matagal. Ayan. Para sa DNR, kailangan pa ba umabot tayo doon? Kailangan pa bang magkaroon ng mga demo rito para magkaroon ng aksyon? Yung natatakot, iba yun eh. Translate your fear into action. Anong gagawin nyo? Anong gagawin Nagagalit nga, pare. Nagagalit sila. Bakit daw ganyan? Nagtatapon daw tayo. ng plastic? Yan. Yung microplastic daw, delikado yan sa kalusugan. Matagal na ho natin alam yun. Ha? Matagal na natin alam. Anong ginagawa natin? Yun nga eh. Yun nga. Oo, anong ginagawa? Nag-i-smuggle tayo ng langis. Tapos ginagawa natin petrochemical. Yung petrochemical, ginagawang plastic. Yun. Yun ang punot dulo niyan. Okay? Ay, nako. Nakita ko sa TV nung si Secretary Loizaga. Siya yung unang-una. Siya pa yung nag-a-usherette dun sa mga ibang dumarating. Pagdating ko doon, nandun nandun na siya. At saka, dalawa silang nauna, si Secretary Jimmy Bautista. Saka siya. By the way, nagsalita rin po yung Department of Science and Technology. Yun daw ating bangus production. Tatamaan din nitong tapon-tapon natin ng plastic. This is totoo.
Marami na raw ecosystems, oceans, rivers, penetrated niyan. Sabi po ng DOST yan. At yan pinag-aralan nila. Kare-release lang nung kanilang pag-aaral. At may mga video dyan, pinakita yung mga dinadissect na isda. May mga plastic nga sa Aray tiyan. ko, gagawa ka ng sinigang na bangus tapos may plastic sa loob. Pagbukas mo. O di ulam na rin Ulam yung na plastic. yun. Naluto na yun. ulam Sarap na sa rin. sinigang yun. Ayan, ako, nagagalit na. Buti wala nang alarm ngayon. Oo nga, dati meron din naantay ko. Alarm bells? Alarm bell? 9:02 na umaga, Karambola sa Olive 23 DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.